So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, mukhang matutuloy na po talaga yung pagsampa ng kaso dito po kay Chis Escudero. Base po ito sa bagong statement ngayon ng DOJ. Ito DOJ na to, no? Ang kailangan na pala nila dito is matapos yung committee report ng Senate para nga po matuloy itong pagkaso nga po kay Chis. Oo. So, tingnan nyo to para makuha natin yung point natin dito, no? Ito galing po News 5. Sabi dito, okay, hinihintay ng DOJ ang Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control project. Gagamitin daw nila ito sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga politikong sangkot sa anomalya. So yun mga kababayan, no? So alam naman po natin, no, na ang nakalagay nga po doon ng mga senador sa Blue Ribbon Committee report nila Ping Lacson at ni Tito Soto, no, ay si Joel Villanueva, si Bong Revilla, si Jinggoy, at saka si Chis. Okay. So, si Bong nakakulong na. Si Joel, may kaso na po yan. Oo. Si Jinggoy, makukulong na rin po yan. Si Chis na lang po yung wala. Oo. Kasi nabsweldo nga po siya ng ICI. So, ngayon, makikita ngayon natin, no, na ganyan po kalakas ang kapit ni Chis. Isipin nyo, absuelto sa ICI, absuelto sa COMELEC, di ba? Yun nga lang, pagpasok nga po dito ng Senate, mukhang hindi po siya inabsuelto. O, di ba? So, ito may report dito sa News 5, no? Napaka-interesting nito. So, ito panoorin natin to, Jay, ang Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control projects. Gagamitin daw nila ito sa pagkalap ng ebidensya laban sa mga politikong sangkot sa anomalya. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. So ngayon pa lang mga streeters, no, good job na po kagad tayo sa DOJ. Kasi nga po yung inaasahan nga po natin, no, na baka hindi nga makulong si Chis, sobrang lakas ni Chis, mukhang may pag-asa po tayo ngayon sa DOJ. So kailangan natin ngayon ma-secure, isa na huwag baguhin yung Blue Ribbon Committee report, no, na talagang sangkot si Chis. Baka mamaya naman kasi on the last minute baka biglang baguhin. So bad trip po yun. Huwag naman sana. Sige. Aminado ang Department of Justice na hinihintay nitong isapubliko ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang official report kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, pwedeng makatulong ang nasabing report sa DOJ at sa NBI sa sarili nitong investigasyon laban sa mga personalidad na idinadawit sa anomalya. Gusto rin namin makita ito, hindi para sabihin na ito ay magiging basihan na ng pagsasampa ng kaso. Ito ay magiging basihan para mangalap ng ebidensya at titingnan, no, kung ano bang katibayan ang mga naiharap, no, ano ba yung mga leads. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, and which we can refer to the NBI. Sa ngayon, So ito mga streetwise, no, alam naman po natin, no, na mahigit 500 pages po ata yun, no, yung draft ng committee report. So hindi lang naman kasi doon nakalagay nakakasuhan si Chis, sila Joel, si Jingo, at si Bong Revilla. Nakalagay din po doon yung rason kung bakit. At yung mga ebidensya po is nakalagay din po doon sa magiging committee report. So ayun po ang pag-aaralan ngayon ng DOJ na baka nga naman siguro magamit. At syempre makababandandaan po, no, magagamit po talaga yan kasi po yung mga nagbigay po ng statement dun sa Senate, sa Blue Ribbon Committee, mga under oath po yun. So pag under oath, magagamit po talaga yan bilang testimonial evidence. O, di ba? O. nahaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva pero hinihintay pa ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senator. So mauna pa pala si Joel. Kasi si Bong Revilla, si Jinggoy, nasa pag-file pa lang po ng counter affidavit. Tapos yung kay Joel Villanueva naman, resolution. So kung sakali mga streetways, no, kung pagbabasihan po natin, medyo nauna po yung proseso kay Joel Villanueva. At kung nagkataon, mukha si Joel po yung si Joel po yung sunod po na makukulong kay Bong Revilla. Ang sabi ng report Di ba tingnan niya, sabi ng report, yung kay Joel, resolution na. Kay Jinggoy, pag-file pa lang po ng affidavit. Nauna pa si Joel, no?
refer to the NBI. Sa ngayon, nahaharap sa tatlong magkakahiwalay na reklamong malversation si Senator Joel Villanueva pero hinihintay pa ang resolusyon dito. Nakatakda naman sa February 12 ang submission ng counter affidavit para sa plunder complaint laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Nakatakda na ring ilabas ang resolusyon sa plunder complaint laban kay dating Congressman Zaldico. Una nang itinanggi ng abogado ni Ko na gusto nilang makipagnegosasyon sa gobyerno. Pero paglilinaw ni Fadulyon, may negosasyon man o wala, babalik pa rin sila sa bigat ng impormasyong hawak ni Ko. We have to determine more than whatever amounts they will return, yung sasabihin ba nila is material doon sa kaso. Meron ba silang sasabihin na hindi pa namin nalalaman na makakatulong para yung mga tao na involved talaga? Wala na. Si Zaldico na po yung mastermind niya tsaka si Cheese. Oh. Makonvict, no? Or madiin sila lalo. Yun nga lang, habang nakabinbin ang usapin sa pagbabalik ng nakaw na yaman, patuloy ang pagbabayad ng ating gobyerno sa hangar at maintenance fee ng mga air asset ni Ko sa ibang bansa. Ano? Sila sa Malaysia at saka sa Singapore, patuloy pa rin po tayo nagbabayad Attorney Aboy! Attorney! ng hangar fee at saka na maintenance fee ho nila hanggat magkaroon ng forfeiture order. Sa ngayon, aabot na sa 25 billion pesos ang na-freeze na asset ng Anti-Money Laundering Council na may kinalaman sa flood control scam. Yan. So ngayon, no, so ang pinaka-point ng content ngayon natin dito, ang hinihintay na lang po talaga is yung committee report ng Senate. So ang malaki po problema ngayon talaga ni Cheese dito. Kasi kung makita po natin, no, mukhang wala po talagang plano, no, na baguhin po ni Tito Soto yung draft na nakalagay po sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung ito nabalitan to kahapon So sabi dito, no. Okay. Soto opposes dropping Escudero, Villanueva, Estrada from draft Blue Ribbon report. Oh. So ngayon, alam naman po natin, no, ito pakita ko sa inyo, no. Alam naman po natin na nakalista po talaga ito yung draft, ito yung parte ng draft na nakalista po talaga itong si Bong Revilla. Ito, pakita ko sa inyo para malinaw ba? Lakayan natin para mas malinaw. Yan. Ito, parte to ng draft ng committee report na nag-leak nga po kay opisina ni Lito Lapid, no? Walang yan talaga na yan. So, tinan nyo, nakalagay dito. So, Zaldico, okay na yan, di ba? So, si Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Cheese Escudero, at saka itong si Marian Mitzi. Marami yan. Pero ang point natin dito, ito tatlong senador. So ngayon mga babayan, no, nakalagay po talaga sila sa draft ng Blue Ribbon Committee para makasuhan ng non-bailable case. Tandaan nyo, malversation tsaka plunder po ito, non-bailable case po ito. So ang sabi nga po ni Tito Soto, diba, Soto opposes dropping Escudero, Villanueva, Estrada from draft Blue Ribbon Report. So sabi nga po ni Tito Soto, wala siyang plano at tanggi siya, ino-oppose niya, ayaw niya na tanggalin sa listahan ng mga kakasuhan si Cheese Escudero, Villanueva, Estrada. Kasi mga babae, ang point nga natin dito, no, ito sinasabi ni Tito Soto ang pinag-uusapan natin dito is paggawa ng batas para di na po maulit ito. So paano niyo mabubuo ang isang narrative kung walang makakasuhang senador? Nakuha niyo yung point? Para makumpleto po yung narrative na kailangan may baguhin, may kailangan ayusin sa batas, kailangan merong example po sa kwento. Kailangan po merong example sa narrative na merong mga senador po talaga na nag-abuso. So, kailangan silang kasuhan. So, yun ang problema ngayon. Nila Cheese. Actually, si Joel okay na kasi gumagana na yung kaso. Si Jinggoy okay na rin po yan kasi nasa counter affidavit stage na po siya. Kay Cheese lang po talaga ako naiinis kasi sobrang panloloko po na putang inang yan. Tingnan ninyo yung asset niya po, yung salin niya, nakalagay 18 million. Naniniwala kayo na yung yaman ni Cheese Escudero, 18 million lang? Sasakyan, bahay, pera sa bangko, ari-arian, kotse, alahas, 18 million lang? Samantalang yung paribaring nga po niya nanirigalo niya nga po kay sa asawa niyang si Hart, di ba? 55 million na po kaagad yun. So, hindi po tayo niloloko ni Cheese Escudero, kaya nainis nga ako dyan Samantalang, siya po talaga, yung mastermind po niya, kasi meron sila smaller committee nga po ni Zaldico. At ang sobrang kapal po ng mukha niya ni Cheese, nag-privilege speech, at wala po siyang sinagot. Naalala nyo, di ba?
Nag-privilege speech po yan si Cheese. Nawala po siya sinagot sa mga aligasyon. Bagkos ang ginawa niya, tinuro niya po si Martin Romualdez bilang mastermind ng flood control scandal na wala naman siya pinakita ng ebidensya. Tingnan mo ha, double dead ka doon, bolcha ka doon. Hindi mo na nga sinagot, nagturo ka pa ng iba ng walang ebidensya, so katangahan mo yan. So ngayon mga kababayan, talagang medyo masakit ang ulo ngayon ni Cheese talaga kasi kung nakalusot siya sa ICI, kung nakalusot po siya sa COMELEC, mukhang sa DOJ po mukhang hindi. Diba? Sa Ombudsman, medyo wala tayong update sa Ombudsman, no? Medyo, kasi ako may bali-balita po tayo mga kababayan, no? Na mukhang nilalakad po pa ilalim ni Cheese, yung Ombudsman. No? Sana hindi totoo. Pero may bali-balita po tayo nakuha na ganun, na mukhang umiilalim po si Cheese. Oo. Na para wag na matuloy yung kaso niya at ito po ay sa Ombudsman. Sana hindi totoo. Sana lang. Kasi pag ito po, no, nakalusot po si Cheese sa Ombudsman, ibang usapan na po yun. Nakakawalang tiwala na po ito kay Boyong Rimulya. Especially, di ba, si John Vic gusto mag-senador, ay gusto mag-presidente. Si John Vic, di ba, gusto mag-presidente, no? So, makaka-affect ito kay John Vic kung gusto niya mag-presidente. Di ba? So, yun po, no? So, ngayon, mukhang mahirapan po talaga si Cheese na makalusot po sa Senado at saka dito po sa DOJ. Kasi sabi ng DOJ, kung ano nakasulat dyan sa committee report, dyan kami magsisimula para dagdag ebidensya. Siyempre, alam naman po natin, no, hindi naman po kasi basta-basta committee report lang po ng Blue Ribbon yan eh. May narrative po dyan, may kwento po dyan kung bakit nga dapat kapakasuhan itong mga putang ng senador po na to. Di ba? Yun. So yun mga kababayan, so kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa statement ngayon ng DOJ na kung ano man ang nakasulat po sa Blue Ribbon Committee, susundin daw po nila yan. At syempre, alam naman po natin na nakasulat po dyan sa Blue Ribbon Committee si Jinggoy, si Joel, tsaka si Cheese. At sana mga kababayan, no, kayo ba, umaasa din po ba kayo na hindi ito babaguhin talaga ni Tito Soto? Yan nakasulat po sa draft. Kahit po na manganib po ang kanyang posisyon bilang Senate President. No, napakagandang topic niya nito, no. So yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito at syempre, no, pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, di makalimutan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga ka-Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.